afternoon. This is breaking news on CNN Philippines. I'm Mai Rodriguez. Earthquakes hit various parts of Luzon at around 3 p.m. According to the U.S. Geological Survey, a 5.0 quake was felt in 1 kilometer west-northwest of Taysan, Batangas. A 5.9 quake also struck 1 kilometer south-southwest of Talaga, Batangas. And then a 5.7 quake was felt in Bagalangit, also in Batangas. PHIVOLCS also reports a 5.6 magnitude quake in Mabini, Batangas. Other areas were reportedly struck by the quake. These include Pampanga, Tagaytay, Laguna, and parts of Metro Manila. Residents in Caloocan and Batangas report a power outage in their area. We are reaching out to PHIVOLCS and local officials from Batangas. We'll bring you details as soon as it's available. We're showing you photos of students at the Far Eastern University. They gathered at the school's quadrangle after feeling the tremors. At the University of Santo Tomas, students were also asked to evacuate buildings, as seen on these photos from Twitter. Here is a photo of the Basilica of the Immaculate Conception in Batangas. You can see part of the basilica has been destroyed. Let's get the situation in Batangas where the earthquake was felt. Our new stringer, Ron Lozano, is there. Ron, kamusta ang sitwasyon dyan? Gaano kalakas ang lindol dyan? May, good afternoon. Tatlong ang magkakasunod ng malalakas na lindol ang naramdaman, particular dito sa bayan ng San Nicolas, Batangas. Ito yung bayan na kung saan malapit yung Taal Volcano. Yung unang pagyanig na tayo mismo nandito ngayon, kasalukuyan nandito ngayon, yung unang pagyanig ay naramdaman mga 5 segundo. Samantalang yung pangalawang pagyanig na medyo mahaba ay 7 segundong naramdaman at yung pangatlong pagyanig ay mga 3 segundong naramdaman. Sa takot nitong mga tao dito, kasi nandito tayo sa covered court, nagsitapagtakbuhan palabas dahil talagang mararamdaman mo at maririnig mo yung kalampag nung covered court. So sa takot ng mga tao ay talagang sila ay nagsipaglabasan doon sa covered court. At meron rin tayo napansin na malapit rin kasi tumatatanong mo mismo dito sa bayan ng San Nicolas, yung Mount Makulot. Ito yung paboritong puntahan ng mga bakasyonista tuwing summer season. At meron tayong nakitang merong mga color brown na parang smoke na sabi dito ay ito daw ay parang senyalis ng mga pagguho ng mga lupa doon sa bahagi ng bundok. Ganun din, doon sa kaliwang bahagi naman, nandun yung Taal Volcano, part of Taal Volcano, meron rin mga nakita tayong mga color brown na smoke na kung saan ay senyalis rin na meron mga nangyari mga pagguho ng lupa doon sa lugar. So sa kasalukuyan takot pa rin yung nararamdaman ng mga tao dito at ito yung unang mga pangyayari rin na naganap dito sa lalawigan ng Batangas. Itong bayan ng San Nicolas ay malapit rin doon sa lugar ng Taal Town. At ito, magkakalapit lang yan at sila'y malapit doon sa Taal Volcano. So sa kasalukuyan, yung mga tao dito ay namamayani pa rin yung takot na nararamdaman nila kaugnay nung ganap na lindol kaninang mga bandang 3:25 ng hapon. Okay, Ron, sinabi mo 3 magkakasunod na lindol at mukhang malakas, ano? May mga nasugatan ba from where you are at may gumuho bang mga gusali sa aming mga pictures na natanggap? We saw a photo of a collapsed part of the Basilica of the Immaculate Conception. Kamusta naman dyan sa area nyo? Dito sa area ko, wala namang nasaktan. Yun nga lang, natakot yung mga tao at nagsipagtakbuhan talaga sa labas ng covered court dahil doon sa malakas na naramdamang pagyanig gawa ng lindol. I can understand this is enough to cause panic or fear among residents. At marami bang areas na na-evacuate? We heard reports of evacuations, especially in coastal barangays dyan sa Batangas. Alright, sa monitoring natin, merong mga pagbuka daw diyan sa Batangas City. So, we're trying to reach out yung mga resource person doon para malaman natin talaga yung mga pangyayari doon. Ron, okay, may balita ka na ba from the local government? Kamusta ano ang ginagawa nila ngayon and what are their preparations, especially in case of more aftershocks and stronger aftershocks?
Alright, nakahanda naman ang pamahalaan panlalawigan katulad nga ng mga sinabi ni Governor Mandanas kasi inaasahan pa rin talaga yung mga pangyayaring ganito na magkakaroon pa rin talaga ng mga pagyanig dito sa lalawigan ng Batangas. So, naging alerto na sila sa maaring mga pagyanig na mangyayari pa sa mga susunod na araw kung kaugnay ng mga pangyayari nung unang paglindol na naganap noong una. All right, thank you, Ron. Ron Lozano there reporting from Taal, Batangas. He is reporting from the town of San Nicolas, which is near Taal Volcano. He reports 3 consecutive quakes were felt in that area.